Okay, sabi niya yung isa, babae pa naman siya, sabi niya. Kaya pala sa mga bid mo, grabe mo birahin mga buy and sell kasi para ikaw ang mukhang sobrang galing sa mga manonood mo. Tapos biglang buy and sell ka din at sa unang entrada mo sobrang taas agad ng benta mo kumpara sa presyuhan ng iba, nakamodelo din yan. Nice marketing strat, God bless sa'yo. Okay, no? Ginamit pa yung Diyos. Okay. So, sa niraan mong hanap buhay na ngayon ay pinapasok mo. Okay. Tapos ito naman yung comment ng isa pa. So, hide na rin natin siya. Pagtapos manira ng buy and sell, nag-buy and sell na din ang hindot. Okay, di ko alam kung ano ibig sabihin nun. Pero, same sila ng same sila ng tira. Eto mga boss hindi ko po sila sinisiraan. Okay, so may mga kakilala rin po akong buy and sell, mga car dealerships, okay, na patas lumaban. Okay, mga patas magtrabaho, hindi sila nandadaya, hindi sila nagpapalusot ng merong major issue. May mga kilala nga akong car dealer dati, pag sinabing bangga ang unit, pag sinabing nabaha ang unit, pas sila dun. Pas. Kasi ayaw nila ng major issue. Meron akong mga kilalang buy and sell at car dealer, kahit magkagipit-gipit na, kahit matulugan sila ng unit, wag lang silang mamitik ng mileage. Mananatili silang tapat. So, hindi ko tinitira ang mga buy and sell. Hindi ko sinisiraan ang mga buy and sell, okay? Ang mga buy and sell ang sumisira sa pangalan nila. Bakit? Sila kasi yung gumagawa ng kalokohan. So, ito lang mga boss. Ito ba mga bossing yung tinutukoy nila na siniraan ko? Panoorin nyo yung mga videos na yan. Yan daw yung mga siniraan ko. Para mas makita ni bossing, ayan. So, sabi ko sa kanya, Sir, itong sasakyan mo is nabangga. Bakit, sir? Ito, mas nakita na natin, sir. Nung tinanggal ko yung cover, ayan, sir, nakita mo umangat to. Bumaluktot. Bumaluktot. Tapos, ito, sir, ito isa yung, kapag nabangga ang harap ng sasakyan mo, yan po yung, bukod sa bumper, yan yung unang tatamaan. Ito yung pinakamatigas na part. Ito nga, sir, bumaluktot na. Bumaluktot. Ito, sir, diretso yan, sir. Pero makikita mo itong part na to. Ngayon, sir, makikita mo. Ayan, naputol na. Kasi siyempre pagkakabangga gumanon. So naputol siya. Ang ginawa nila, sir, winelding. Ayan, winelding. Hindi ko lang maipakita sa video paano ba. Ayan. Makikita nyo naman. Ayan, winelding na po siya, guys. Ayan, Hindi gagawa si Toyota ng ganyan na putol. Isang diretso yan, sir, kasi nga kapag putol, edi nonsense, walang tibay. Kaya ginagawa nila isang diretsong plancha, isang diretsong bakal yan. Pero dahil nabangga nga po to, naputol to. Ginawa nila winelding. Tsaka makikita nyo naman po, sir, na yung buong frame, baluktot na. Ito, baluktot na po. Baluktot na. Tapos ito, sir, tignan mo, sir, pumasok, Hindi na nga nila naibalik, Diba? Diba nabaha to, idol? Hindi naman. Bakit ang tayong kinakalawang? Gaya nito. Yan pa, Pati dito, idol, kinakalawang. Yan, kalawang, di ba? Ito ang upuan mo. Sa upuan lang, Ayun, nakakalawang pati sa may seatbelt. Ito nga rin, lagayan mo ng cigarette lighter. Nakakalawang. Hindi ito binaha? Hindi. Sige, idol. Yan. Ay, di siya nagkukulan. Wala. Kinakalawang na nga, pati radiator, Kailangan na rin siyang i-change oil. Thank you. Ito rin kasi, dito rin kasi, idol, ang dami niyang leak, Yan din yung ipapakita ko kay client. Pwede kong makita ito. Tigas ano? Sige nga, sir. Parang di nag-change oil yung dati may ari nito. Dapat na lang sa loob, Sige, sir. Bigyan muna kita ng report. Oops. Problem. Bibigyan sana kita ng report kaso unang lumabas agad sa atin, sir. Nakikita mo siya? 184,875 kilometers. Oh. Meron tayo rito 64,215. Ang laki.
times 3. 184. Okay, data stream tapos odometer calculated by ECU. Ayan o. Okay. Ayan sir, 169,673 kilometers na po yung natakbo niya. Sarili nyo na po tong scanner, sir. Kailangan ko pa po bang gamitin yung isa ko pang scanner, sir? O convinced na po kayo? Siguro boss, Gamitin ko pa yun. Para sure tayo. Kasi Tatlong scanner na, no? papakita ko kala, Sige, kala sir. kuya po. Tsaka, ang napansin ko lang din kasi, sir, since pure leather kasi ang upuan ni Pajero, para sa akin, sir, sa 40,000, hindi siya magaganto pa eh. Kasi magandang leather na ginagamit ni Pajero eh. Pati po dito. Tsaka, yung pati sir yung gulong. Sa 40,000 sir kasi, dapat 2017 pa rin yung gulong nito. Kaso 2022 na po siya eh. So napalitan na kaagad sa 40,000 mileage, hindi pa mapakakalbo ang Bridgestone eh. Sir, ay, nasagi ba to sir? Hindi ko alam eh. Meron kasi ko siyang nakikita sir ng mga na-deform na frame. Kasi ma'am itong part na to ma'am, halatang repaint. Repaint na to eh. Kaya siya mo ma'am nakaangat. Kung titignan mo yung Everest ko mama, dikit na dikit yan eh. Nakaangat na siya. So repainted na tong parts na to. Itong part na to repainted na rin po. Tapos ito si ma'am, ito. Kaya ako nasabing nasagi. Ito ma'am, yan o. Hindi po yan madedeform ng ganyan. Hindi po yan madedeform ng ganyan kung hindi po ito nabangga. Ayan ma'am o. Lata naman po. Pakita ko po sa inyo sa Everest ko. Matibay yan ma'am. Tingnan nyo sa akin ma'am kung gaano kadiretso. Nakita nyo po? Sobrang straight po siya. Ito ma'am, nabangga to. Sure po ako dyan. Kasi ma'am, isang thing na nakita ko agad sa kanya. Ito. Yan o. Lukot to. Bangga po to. Nabangga. Tsaka dito kasi sa frame ma'am, tinitingnan ko kanina pa. Ito ma'am, halata. Damage na damage. Tsaka yun. Ito ma'am yung pinakamatibay. Sa Ford kasi hindi basta-basta nadudurog to ma'am. Napakatibay nito. Pero makikita nyo ma'am meron siyang dented part sa banda ron. Tsaka yun. Parehong dented. Pag chinek natin sir sa odometer using yung meter 38,110 kung ano po yung lumalabas doon. 38,110. Ilan po dito? 38,110. Pero hindi po tayo dyan nag-check. Hindi tayo dyan nag-check sir. Computer box natin chine-check ang mileage. Sa computer box. Read data stream. Odometer calculated by ECU. Okay. 63,960 na siya sir. Sir, nandito yung representative ng ating seller, car dealership kasi to. Sir, 63,930 lumabas dun sa ating mileage. Samantalang dito is 38 lang po kayo. So meron po tayong discrepancy sir na 25,000 kilometers po. 50,000 to 30 kilometers to sir, hindi to naka-miles. Dito kasi lumabas sa akin 24 dito. Okay lang sir, nagkakaroon ng discrepancy 20, 30 o kahit 100 kilometers lang. Pero pag 1,000 na yung pinag-uusapan, iba na yung nakalagay dito sa kanyang timing belt replacement. May 21, 2022, 168,000 na raw yung kanyang natakbo. Kaso, mileage dito is 126,000. Nako. 2009 model pa naman to. 2009 model, hindi nakikita yung mileage. Buti na lang may nakalagay na na timing belt. Ito, hindi ako naglagay niyan guys. Hindi ako naglagay. May 21, 2022. Ito yung odometer reading niya, 168,386 nung pinalitan. So kilometers na.
inform natin si client. Ito po kasi based po sa ano natin, sa gauge natin 67,000 pa lang siya. Pero pag connect po natin using scanner yung total vehicle distance travel, 115,000 na po siya. Bakit naman 67,000. So ano po, mga 50,000 po yung nabago. Tsaka kung pagbabasihan ko po kasi yung interior, ma'am. Ito po. Hindi sa engine bay. Hindi, ano lang naman to, ma'am. Seat cover. Pero yung mga ito po, manibela. Tingnan niyo po yung manibela. Ang dami na po niyang faded. Tapos yun nga po yung maingay na compressor. Walang lamig yung aircon. Oo nga. Tapos yung mga leaks po ng makina. Kayo po. Kasi Kilala ka nila ko. Makilala ka. medyo mabigat po talaga to. Kaya nga, trano ko lang mag-back out. Okay po. The only thing kasi sir na naging issue sa akin dito is bangga nga po yung unit. Kaya nga po yung pinapakita ko sa inyo kanina. Yung frame na yun na nasa dulo. Ayan, yung kulay blue, makikita nyo medyo hindi na siya align. Tapos itong mismong bracket na white na to, makikita nyo may lukot na siya. Ayan yung part na yun, lumukot na. Okay. Kaya nga po may mga part din po nung, tawag dito. Ito kagaya nito. Ito na pwersa to. Ito pumihit. Ito rin po pumihit to. Pumihit, kaya nga po hindi na nila ma-clip. Bumaba na siya. Dapat nakaganyan yan medyo nakaganon na po siya. Okay po. Ayan yung dapat makiklip yan makiklip yan Bumaba na po. Ayan, bumaba na. Ayan. So yan po yung mga points.